Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ngayon naman ay ating i-analyze ang lumagablab na laban na ito sa katatapos lang na round number 6 ng ongoing FIDE Grand Swiss na ginaganap ngayon sa Europa face-to-face tournament sa Isle of Man. Sa bakbakan nila Super Grandmaster Santosh Guradi-Vidit ng India at ang pambato naman mala engine moves na Super Grandmaster Hansmoke Niemann. Ayan, sikat na sikat yan dahil sa kanyang mga brilliancy moves na pinapakawalan. Pero dito, sa makunat na si Vidit, makalusot kaya siya? Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 6. Ang ginawa ni Vidit, nag-E4, E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, nag-A6 classical approach at nag-castle, Bishop E7 ang pinasok. Pa-Marshall, approaching Marshall Gambit, Rook E1, B5, Bishop B3, Castle, pero nag-A4, nag-anti-Marshall dito. Noong araw, ang pinapasok dito ay C3, mga laro nila Fischer, pero yun nga lang ay ito papasok yung tinatawag na Marshall Gambit. Pinapa-capture yung pawn sa E5 na ganito po ang itsure. Yan ang Marshall Gambit eh. 'Di ba? Palagi kong pinapakita sa inyo ito para malaman niyo po yung nasa likod ng takbo ng kanilang opening, kung ano yung mga gustong puntahan at kung ano yung mga iniiwasan. Kaya dito nag-anti-Marshall. Nang istorbo muna si Vidit sa queenside, Bishop B7 para pag kumapture dyan, depensado na ang tore at nag-D3. Napansin nyo, wala pa ring C3. Si Fischer, paborito yung C3 eh. Sinasabayan niya yung bangis ng Marshall Gambit eh. Noong araw yon. Pero ngayon, dahil computerized na computer, mas effective daw ang D3. Huwag pasukin ng Marshall Gambit. Nag-D6 na lang. At nag-Bishop D2 para maiwasan naman yung lundag ng Knight dyan sa A5. Queen D7 ang at H3 protection sa G4, Knight D8, Kumapture, exchange, Knight C3, Knight E6, tinagpas ang Knight pero hindi pa rin po yan sorpresa kasi bookline pa rin ito, naganap na. B4 para ma-fix yung B5 at nag-Bishop B7 at yan ang lumalabas na novelty sa bakbakan na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, eto na po ang naitry H6, protection sa G5 square. Pero itong Bishop B7, logical naman para sa akin to. Kasi may potential din na yung tore lilipat sa A file eh. Queen A1, inunahan kagad ni Vidit ng control. Rook A8, sinalubong. Queen B2, H6 at nag-Rook A1. Syempre, para ma-neutralize ang control. Takes, nakipag-exchange at nag-King F7. Queen A7. Yun nga lang mga kamatsas, ang drawback na nakikita ko dito sa black side. Unang nakaporma ang reyna ni Vidit. May mga pangalikot dyan sa queen side. Bishop C6 umiwas, Queen A5. O diba? Controlled ang A file. King G8, Bishop E3, King H7, Bishop A7 para pupunta doon sa B8. Nasa kamay ni Vidit ang maneho ng pressure. Bishop D8, inagapan kagad ang C7, Queen A6. Islog-islog lang. At nag-Bishop E7, Bishop B8, King G8, Knight B1. Ayan na. Itong Knight B1, positional move pero ang nakikita kong ruta na pupuntahan niyan doon sa A5. Knight H5. Siyempre, na-alarma na si Niemann na, naku, pag wala akong ginawa ditong bulabog, wala na mangyayari. Pupuntahan na yan ng Yokabab doon sa A5. Kaya Knight H5 ang naisip niya para makarating sa F4, mga ganon-ganon. Queen E8, Queen G6. Yan naman ang nakikita kong panggulo na gustong iporma dito ni Niemann. Yun nga lang na markahan ng bad move. Dapat daw ang tira, King H7. Waiting move lang. O yun nga lang, napakalayo din yan para i-analyze. Yan ang tira ni Stockfish eh. O balik tayo sa Knight H5. G3. O naalarma din si Vidit na, naku po, porma ang Knight sa F4. Masama itsura niya. Nag-G3 muna. At nag-Bishop D8, Knight BD2, Queen E8. Ayun na. King F1. King F1, pupunta dito sa E2. Knight F6. Positional lang laban nila eh. Bad move daw ulit ang Knight F6 na yan. Dapat daw King H7. Naku po, pagkahirap-hirap naman timplahin yung King H7 na yan. Tulog din ang tire. Prophylactic lang din eh.
Knight F6, King E1, ayun, Brand X. Accurate move, Knight B3, diretso sa A5. Yan na raw ang mas logical dyan, no? Pero nag-King E1 muna. King H7, ayun, nakita rin ni Neyman yung waiting ng computer engine. King E2, Queen D7, King D1, Knight G8, Knight B3. Yun, kahapon pa yun. Knight E7, Knight A5. Yan. Napapagano ng computer engine. Yan talaga, no? Queen E8, King E2. Daming waiting eh. Oh. D5. Yan. Dito, bumasag na mga kamadyas. Nagkaroon na ng tensyon sa E4. Pero, kapansin-pansin na nakahang yung pawn sa E5 ba? Nag-Knight D2 lang. Si Bidit po, nakalaro ko na yan eh. Kung matatandaan nyo po, na i-upload ko na yan sa My Memorable Games. Ayan, winning ako kay Vidit na uwi sa tabla. Ang napansin ko sa kanya, long game po yun tournament ng Asian Continental na ginanap dito sa Pilipinas sa Midas Hotel. Napansin ko sa kanya, positional yan at napakahusay sa endgame. Grabe. Panoorin nyo po yun yung naging laro ko kay Vidit. Ayaw niyang pasukin yung mga ganito, no? Ano ba mangyayari pag kinapture yung pawn sa E5? May Queen H5 check. O di obligado, kailangan gawa ng remedyo yung knight. Binigay na continuation, knight G4, tapos bishop D7 iiwas. Ayan, para may mga E5, mga gulo-gulo na ganon, pero wala sa estilo ni Vidit yan. Talagang mangungunat yan. Knight D2, protection sa E4, Queen H5 check, King E1, at nag-Bishop D7 kasi nakahang pa eh. Kailangan pang iiwas. Queen B7, ayun, pinag-initan ni Bidit yung pawn sa C7. At kumapture sa E4, Blanderatius ang binigay dito kay Neyman. Dapat daw ang tira, capturein yung pawn sa H3. Oh, equal lang, evaluation bar. Nakakailang nga lang sa black na tipong makakapturean dyan. Tapos, ay, yun ang mabigat. Para pasukin itong Queen H3, mangyari, kailangan makita mo yung Bishop E8. Bigat ng tirang Bishop E8. Oh. Papakapture yung Bishop, tapos magbi-Bishop H5. Matindi. Check dito pag humarang ng Knight, may Queen F3, mga ganong-ganong kalikot. Tapos Queen takes E7, Queen H1 check, Knight F1, Queen F3. Eh, di may threatening matchas. Tatakbo, King D2, Queen D1 check, takbo, King C3, Queen A1 check, may perpetual check. Pag bumaba ng King dito, may Queen D1 check. Pag nag-King B3, Queen B1 check, King A3, Queen A1 check, perpetual check. Tabla. Pero pagkalalim naman ng Bishop E8, Bishop H5, napaghihinalaan na nga siyang computer engine eh. Pag nakita niya yan. Nako, todas na. O ang nakita ni Neyman, D takes E4. Oh, di ba? Tao talaga si Neyman eh. Ba't sinasabi nilang engine? D takes E4, Queen takes H3. Ayan na. Nangalikot na. Pero ano pinagkaiba nito? Capture. Okay. Chumek. Kasi kanina nakita natin yung mga ganong idea eh, no? Pero pinagkaiba, nakaka-capture na kasi sa E4 eh. King E2, Queen H5 check, Knight F3 harang, Queen E8. Ayun, para balikan. Pero kitang-kita sa evaluation bar, pabor na pabor kay Bidit. Ayun, no? Knight takes E5. Grabe. Lahat na ng mga pyesa. Coordinated. Bishop C8, threat sa Queen. At nag-Queen A7. Ayun, namali ng square, no? Dapat daw ang tira doon sa B8 ang punta. Okay. O, Queen A7, Knight G6. Ayun ang kaibahan. Kasi kung sa B8 pumunta yung Queen, hindi makakagalaw din ng Knight eh. Iwan yung Bishop pag gumalaw yan. Sugswang. Mapipilipit, ano? So yun ang kaibahan. Naka-Knight G6, nakagalaw yung Knight. Kinapture. Naku, na bad move ulit. Knight takes E5, good move. Dapat daw tira dito ay Knight E, C6. O, yan pala tira. Continuation, Bishop F6 and E5, Bishop G5. Ayun, and Bishop D6. Okay, yan po continuation dyan. So, capture sa Knight. Queen C7, another bad move by Vidit. Dapat daw tira Bishop F6. Threat ang Knight, threatening matchas. Tapos magku-Queen H5 checking D2 and Knight F7 pangharang sa threatening matchas, tapos atras lang Bishop C3. Ayan, lamang pa rin ng puti pero hindi ganun kalakihan. Nag Queen C7, Queen H5 check,
King D2, Knight F3 check. Nako, umulan ng bad move naman ngayon si Niemann. Kala ko ba puro good move to? Oh. Bishop D7 daw ang accurate move. Okay? Pero nag-Knight F3 check, King C3, Queen H1. Ayun, talaga nagpupumilit si Niemann. Makahanap ng mga kalikalikot. King B2, good move para makover yung mga kalikalikot dyan sa ilalim. Knight D2, pinuwersa na para may mga kalikot pa rin. Queen B1 check, pero dito mga kamatsas, nagbitaw ng excellent move si Vidit. Pakiguess nyo po malapasel. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. May Queen B1 check. May capture doon sa C8. Pero nakita ang excellent move, Bishop F6. Yan lang ang tirang perfect. Queen B1 check, King A3. Queen C1 check kasi may threatening matches no? Sugswang na Bishop B2, pinangharang lang. Mayroon pa ring paparating na matches. Resign ang mala engine daw na tirada ni Niemann. Oh. Nababasa ko sa mga comments, hindi gumana engine Yan ang mga nababasa ko pag natatalo si Niemann Pero ganun talaga mga kamatsas. May kondisyon si Niemann na pagka tuloy-tuloy naman, nako, grabe. Talagang kopyang-kopya ang mukha ni engine, Stockfish. Talagang kaya mapaghihinalaan talaga Pero may ganito namang sitwasyon na wala sa hulog. Talagang puro bad move naman ang tira, no? Ganun talaga Pag tinamaan ka, sunod-sunod talaga sa level nila Kaya una-unahan lang talaga sila Okay, ito po ang update ng kanilang after round number 6. Silipin natin, sino ba nangunguna? Ayan, si Alexander Predke ng Serbia. 4.5 points. At pumapangalawa sila Sindarov Hakovir ng Uzbekistan, Andriy Esipenko, Arjun Erigaisi, Hikaru Nakamuring, panglima, at Fabiano Caruana, Vidit Santos, at Wojciech Radoslaw ng Poland. May tatag 4.5 points. Ayan. At si IM, pang 9, 4 points. Walang talo si IM. Talagang matindi. Tabla pa rin kay Giri. Talagang wala. Magdi-GM norm ito. At napakalaki ng plus rating nito sigurado ni Salmakhanov ng Kazakhstan. Number 9. Okay, Dirbek Abdusatorov, pang 10. At yan po, no. So, paki-browse nyo na lang sa chess.com sa mga GMs na sinusubaybayan nyo pa dito sa torneyong ito, mga kamatsas, na ang top 2 ay didiretso sa World Cup at ang champion dito ay tatanggap ng $80,000 Mahigit 4 million pesos sa atin yon. Matindi. Big time ang torneyong ito ng FIDE Grand Swiss, pinakamalaking Swiss system tournament ng buong mundo. Sa buong mundo, mga kamatsas, matindi. Okay, maraming salamat po. Sana na-update kayo at natuto. At sa mga gusto pong mag-avail muli ng ating Kamatsas merchandise, message nyo lang kami sa Facebook page Kamatsas. Mag-follow na po kayo doon. At bibigyan namin kayo ng link pag nag-message kayo para makapamili kayo ng mga Kamatsas merchandise na gusto nyo pong bilhin. Papadala namin sa inyo door-to-door ang produkto. Maraming salamat po, mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.